Okay, so we are now in Christ's dignity. Kaya na topic natin, before coming to Christ's dignity, okay, in our last slide, last time, sabi natin, knowing Jesus is to know His person and His work. So, nandun tayo ngayon sa topic na, if we love Christ, we must not know Him personally, we must know Him in a way that we know His person. And for us to know also His work. So, the next topic is to know about Christ's dignity. So, that is part of the person of the Lord Jesus Christ. Ngayon, ang tanong natin ay, ano ba ang dignidad? Ano ba ang dignity? O, sabi natin, dignidad. Okay, ngayon, hindi ko muna i-define yung word na dignity. Pero dito sa Colossians 1:15-18, ating matutunghayan dyan kung ano ibig sabihin ng dignity. Ito yung dignidad ng ating Panginoong Jesus. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation, for in Him all things in heaven and on earth were created, all things visible and invisible. So, diyan makikita natin, punta na nga lang sa Tagalog. Okay, before ayan, punta ako sa Tagalog. Ayan. What is dignity? Ito ay pagiging kapita-pitagan. Ito ay pagiging kagalang-galang. Hindi ko ginamit lang yung word na dignidad. Marami siyang meaning, pero ito yung pinili kong meaning. Ito ay pagiging kapita-pitagan at kagalang-galang. At ano ba yung dahilan bakit ang ating Panginoong Jesus ay kagalang-galang at kapita-pitagan? Una, si Kristo ay larawan ng di nakikitang Diyos. Yan una. Pangalawa ay siya ay may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Okay, now, so ang ating concept palagi ng lumikha ay ang Diyos Ama. Pero dito makikita natin na ang kapangyarihan ng paglikha ay na kay Panginoong Jesus din. Katapos nun, ang mga nilikha niya ay hindi lamang yung mga bagay na nakikita, pati yung mga bagay na hindi rin nakikita. Okay, ngayon, tayo ngayon ay sabihin natin ay wala talaga hindi natin talaga ramdam kung ano ang reality. Pero yung mga naglalaro ng mga games, in a way meron silang reality doon. Alam nyo bakit? Kasi doon sa games na yon, yung reality ng mga invisible beings at sa mga visible beings nagtatagpo. Pero para sa atin ngayon ay meron sa atin na parang tinanggal natin sa ating isipan o sa experience natin na yung mga bagay na hindi natin nakikita ay parang hindi totoo. Parang hindi kagaya ng unang panahon na totoo sa kanila yung mga bagay na hindi nakikita. Pero para sa atin ngayon, kasi hindi natin nakikita, hindi totoo. Pero ang realidad talaga ay yung paghahalo ng hindi nakikita at nakikita. Sa mga laro, yung reality at saka yung virtual. Yun. Yun ang reality. Kaya tignan natin ang ating mundo hindi lamang sa bagay na nakikita natin, kundi sa mga bagay din na nilikha ng Diyos na hindi natin nakikita. Okay. Ang lahat ng langit at ang mundo ay ang nakikita pati ang mga di nakikita. Katulad ng mga espiritong naghahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. So lahat ng powers, visible and invisible, lahat ay nilikha ng Panginoong Jesus. At bago pa man likhain ng anumang bagay, naroon na si Kristo. Kaya before time began, ay nandyan na lumikha na ang Panginoong Jesucristo. Kaya ito yung kanyang at
sa pamagitan niya ang lahat ng nananatiling nasa kaayusan. Si Kristo ang ulo na iglesia na kanyang katawan. Kaya lahat ng mga nilikha niya magpahanggang ngayon ay nandun pa rin sa sovereign power niya na minemaintain niya yon. Dahil minemaintain niya yon, makikita natin na ating mundo ay patuloy na gumagalaw pa rin at ang araw ay may gabi dahil sa pag-ikot ng ating mundo, pag-ikot ng buwan, pag-ikot ng mga ibang planets sa sun, at lahat yon ay nasa kontrol ng Panginoon na kung titignan natin ay lumulutang siya na hindi mo malaman kung bakit lumulutang siya. Okay. Ngayon. Kaya, ano ngayon itong mga tinutukoy na dignidad ng Panginoong Jesus? Okay, talakayin natin ng pakonti-konti, pero hindi natin matatalakay ng lahat. Ang sabi doon, sa dignidad ni Christ ay, ang tao ay nilikha para kay Jesus. Ang ibig sabihin po niyan, sa kabilang panig, ay si Jesus ay nariyan na. Si Jesus ay nariyan na at hindi nilikha si Jesus para sa tao. Hindi nagkatawang tao si Jesus para sa tao. Kundi bago pa malamang magkasala ang tao, ay nariyan na si Jesus, siya ay nandyan na, at ang tao ay nilikha para kay Jesus. Doon sa sulat ni Mark Jones, ang sinasabi niya diyan, una ay si Jesus ay hindi nilikha para sa tao. Ayoko yung statement niya kasi baka sabihin niyo ay binabaliwala ni Mark Jones na dumating si Jesucristo para tubusin tayo sa kanyang kasalanan. Pero ang ibig niya sabihin diyan ay bago pa lamang ang lahat-lahat na nandyan ang pagtutubos ng Panginoong Jesucristo, nangunguna na yung dignidad ng Panginoong Jesus. Naghahari siya, lumikha siya, nilikha niya lahat ng bagay-bagay, at ang pagpunta niya at ang pagliligtas niya sa tao ay parte lamang ng kanyang dignidad. So, kaya yung part na magliligtas siya, maliit siya na portion sa buong dignidad niya bilang manlilikha natin. Small portion lang siya. Kaya, dapat natin tignan ito at dapat nating kilalanin ito na ang ating Diyos na Panginoong Yesus ay mas greater siya being our Savior. Mas malaki siya being just our Savior. So just imagine who He is in the reading of Colossians chapter 1. Kaya hindi pumunta sa mundo si Jesus para sa tao, ang tao ay dinala o nilikha sa mundo para kay Jesus. Yan po yung maliwanag. Pero please don't misunderstand na walang plano ang Panginoong Jesus o Panginoong Diyos na natubusin ang tao. Meron po. At nandyan sa kanyang dignidad yung plano ng Diyos para matubos niya yung tao. Okay. Second, ang pagiging Diyos-tao ni Jesus ay kasama sa orihinal na plano ng Diyos. Okay? Ito ay naging batayan na pagtatalaga niya bilang manunubos. Okay. So akala natin na una na kaya nagkaroon ng plano ang Diyos sa isip natin na maging taong Diyos ang Panginoong Hesus dahil tutubusin niya tayo. Hindi yun ang plano. Ang orihinal na plano ay talagang magiging Diyos siya. Taong Diyos siya. Yun ang talagang plano. Kaya lang, dumating yung pagkakataon nagkasala ang tao. Kaya, tumugma doon sa unang plano na nararapat lang ang Panginoong Hesus na siya ang may kakayanan para tubusin ang tao. Pero, hindi talaga yung original plan. Okay? Okay, so, ang original plan talaga ay
God, Jesus Christ, becoming a man like us, to be with us, to experience the joy with us, and for Him to share His goodness. Kaya lang may nangyari. Okay, so may nangyari. Kaya pero hindi plan B yung pagliligtas niya. Parte na ng kanyang pagiging God-man 'yon. Okay, next. Okay, so next. Ang pangalawa ay ang tao ay nilikha para kay Jesus karagdagan. Okay, sa 1 Corinthians 8:6, tayo ay nabubuhay sa Kanya at dahil Siya ang Panginoon at manlilikha. Kaya kung babasahin mo yung 1 Corinthians 8:6 na yan, dahil Siya ang may kapangyarihan, tayo ay nabubuhay para sa Kanya. Okay? Hebrews 2:9, sabi diyan, naging tao, nagpakababa sa anghel, ngunit pinutungan siya dahil ng kaluwalhatian at karangalan dahil sa nilasap niya ang kamatayan para sa tao. So, in the long run, nung namatay siya, though he was lower than the angels, just like men lower than angels, but in the end, because of the suffering that He gave or did for us, He was given the crown of honor. Kaya, yung kanyang pagdurusa ay nakadagdag pa sa dignidad ng Panginoong Jesus. Okay? Next, in the resurrection of Jesus Christ, merong nangyari. Isang bagong buhay na magkakaroon. Ano ibig sabihin? Kasi when we were first created, first life. But when Jesus Christ resurrected from the dead, He became the firstborn from the dead. And dahil being a firstborn from the dead, siya ngayon ay siya ang pangunahin na tao doon sa bagong buhay na lahat ng tao ay coming from resurrection. So, iba na siya in a way because even the form of man, iba na rin siya. Hindi na siya kagaya ng luma dahil lahat ng lumang katawan natin ay mababago siya. Lahat ng infirmities natin dahil sa kasalanan doon sa first creation natin ay hindi na siya. Okay? Ngunit sa resurrection of the dead at yung new life natin in Christ, ay makikita natin, it will be the Spirit coming back to the renewed self. Kaya, ang katawan natin ay kakaiba, bago, at living, kakaiba, bago, at maliban doon ay kasama natin mismo ang Panginoong Hesukristo doon sa new life na ito. Okay. So kung nabasa niyo yung libro ni Spurgeon, I was reading this book through the time na after the death of my wife. Kaya nagkaroon ako ng some glimpses of what it is to be in the new heaven and the new earth. Sa buong akala ko ay it's an disembodied state. Hindi pala siya disembodied state, kundi it's a embodied state with a new self. New na katawan natin, bago siya. At siyempre yung spirit natin renewed also in Christ. And through the book, Spurgeon made me wonder, ano ba yung life na yon? What can I do in that coming life to come? Marami siyang hindi ko alam kung reality yon or speculations niya. Pero marami siyang experiences na sinasabi na pwede nating magawa in that age, in that time.
Parang nasasabi pa nga niya na yung capability of going anywhere else within the universe that you would like to visit. Parang ganun yung yung concept niya eh. So, parang sinasabi niya, there is much to live in the resurrected body. There's a new way of living in the resurrected body, which at this time we could not fully understand. Kung ano nga ba, kung paano ba, ano yung mga kaya natin. Pero meron tayong glimpses na pinakita ng Panginoong Yesus doon sa bigla niyang pagpapakita sa mga disipulo niya na hindi nila namamalayan. Sa Emmaus Road, nagpakita siya sa mga disciples, hindi siya nakilala. Kung paano siya nakapunta sa mga rooms na hindi siya dumaan ng pintuan, wala siyang explanation. So, more or less, it would be a very exciting life with our resurrected bodies and new spirits. Okay? So, ang tao ay nilikha para kay Jesus at not the other way around. So, isa pang dapat natin tandaan sa dignidad ng Panginoong Jesus ay si Jesus ay ang katuwaan o delight ng Diyos Ama. Siya ang katuwaan ng Diyos. Okay, paano na ipamalas ng Panginoong Diyos ang kanyang katuwaan at pagmamahal sa kanyang anak? Okay, dito sa Isaiah 42:1, sabi rito, narito ang aking lingkod, na aking inaalalayan, ang aking hinirang, na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Okay? In Matthew 3:17, ito rin ay sinabi. Ito ay yung noong siya ay bautismohan si Jesus binautismohan ni John the Baptist. Ito ang nasambit sa tinig ng Panginoong Diyos. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. At maging dun sa Transfiguration, nagpakita yung si Elijah and Moses ba yun? Forgot. Elijah and Moses, the Transfiguration. Elijah and Moses. Okay, Elijah and Moses. Sa Transfiguration, ito rin ang nasambit na tinig na narinig ng mga disipulo, ng ilan mga disipulo niya. I think that was Peter and John, if I'm not mistaken. Ito ay nasambit. Ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong kinalugdan, siya ang inyong pakinggan. Okay, ngayon, bakit nga ba pinakikita rito ang katuwaan ng Panginoong Diyos sa Ama sa kanyang anak? Ito po'y pinakikita para isang halimbawa na minahal ng Diyos Ama ng lubusan ang kanyang anak. Kaya nararapat nating response doon sa pagmamahal ng Diyos Ama sa anak. Ito ay dapat natin tularan natin ang pag-ibig ng Diyos Ama sa Diyos Anak. Okay, ngayon, bakit naman hindi ba pwede nating wag nang tularan yung pag-ibig ng Diyos Ama sa anak? Alam nyo, hindi pwede. Dapat tularan talaga natin. Alam nyo bakit? Meron sinabi sa 1 Corinthians 16:22. Ito ang sabi, kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon, ay maging takwil siya. Okay, maging takwil siya. Maranatha. Sa English mas mabigat sa English. Let him be accursed. Let him be accursed. Ito medyo malambot pa maging takwil siya. Pero parang hindi niya sinasabi yung bigat. Let him be accursed. Pag hindi ka nagmamahal sa Diyos Ama. Okay? O Diyos Anak. Okay, Revelation 2:5 and 6. Ito yung nangyari sa
ito yung judgment ng Panginoong Jesus in glory sa taga-Efeso. Basahin ko po. Revelations 2:4 and 5. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ito ay sa taga-Efeso, Church in Ephesians. Iniwan mo ang pag-ibig mong noong una. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ng iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang ginawa mo noong una. Kaya maging sa judgment ni Jesus Christ in glory sa Church of the Ephesians, may mali kang nagawa, kinalimutan mo ang iyong first love. Maging dito sa illustration na to, ginagamit ulit niya ng Panginoong Jesus yung salitang first love. Talaga yung first love natin ay ang Panginoong Jesus. Hindi talaga natin pwedeng kalimutan ang Panginoong Jesus bilang first love natin. Pero nangyayari po 'yan sa mag-asawa. Nagkakalimutan ng first love. Pero hindi dapat mangyari at bantayan natin yung panahon at kailang nangyayari yon, yung nalilimutan yung first love. Pagka nalimutan mo yung first love, nandyan na yung going with the tide o just going with the relationship, nagkakalimutan na. Hindi na nag-uusap, hindi na nagsasabihan ng pagmamahalan, hindi na nag-iintindihan, pinapaubayan na lahat ng asawa, yung trabaho sa bahay, bahala ka na wife sa trabaho ng bahay, bahala ka na sa mga anak. Pag ganun nangyari, pinaubaya mo lahat, wala ka nang sinabi doon sa bahay bilang isang asawa, nagsisimula na yung disinterest nyo sa inyong relasyon, at pag nangyari yon, baka pwede pang mauwi sa hiwalayan. Kaya, kailangan palagi merong active involvement sa bawat saglit. Ang lalaki, hindi niya pwede ipagkatiwala lahat sa kanyang asawa yung mga nangyayari sa bahay. Kahit pinagkakatiwala niya, dapat alam niya. Kahit yung sinabi mo, wife, ikaw na bahala sa budget. Kaya lang, hindi mo iniintindi rin kung kailangan iniintindi mo pa rin, kailangan alam mo pa rin na talagang kailangan doon. Ikaw pa rin yung padre de pamilya. At kadalasan, yun ay bumabalik sa asawang lalaki, yung hindi pag-unawa o hindi pag-intindi. Ewan ko kung tama ba yung sinasabi ko, mga ladies, na nangyayari yon. Pero sa tingin ko tama dahil nangyari po sa akin yun eh. Kaya alam ko siya. Okay? Now, so, ang ating pagmamahal ng Diyos sa anak ay dapat katulad yung pagmamahal ng Diyos Ama sa kanyang anak. Dapat natin tularan ang love of the Father for His Son, the Lord Jesus Christ. Okay? So, nagtanong ba kayo bakit ang Panginoong Jesus ang naging manunubos? Bakit hindi God the Father? Bakit God the Son? God the Holy Spirit? Bakit God the Son? Okay? Tinanong yun ni Mark Jones. Pero ilalagay ko lang sa isip nyo dahil hindi ko siya sasagutin. Dahil mahabang usapin. Pero ito lang ang napulot ko at gusto kong sabihin sa inyo. Yung pagiging Diyos anak or Son of God ng Panginoong Jesucristo ay meron ng kahulugan sa atin. Ang kahulugan niya ay the sonship of the Lord Jesus Christ. Being the Son conveys sonship. Ano pong ibig sabihin niyan? Ang pagiging Diyos anak ng Panginoong Jesus ay nagbibigay at ang dahilan din. Kaya bakit tayo ay adopted as sons and daughters sa kingdom niya.
Okay? Yun po yung yung straightforward na answer doon. Okay, verse 4 of Galatians, Galatians 4:4. Uh, Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang sa isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayon tayo ay may tuturing na mga anak ng Diyos. So, the Son, Jesus Christ being the Son conveys sonship. Ang anak ay naghahatid ng pagiging mga anak ng Diyos. Okay, now in Hebrews 2:11, si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao, ang kanyang ama at ang kanyang ama at ang ama ng mga taong ito ay iisa. Kaya hindi niya ikinahihiyang tawagin silang mga kapatid. So, not only sonship that He conveys to us, also being brethren in the Lord. Okay? Son of the Father and brethren to the Lord Jesus Christ. Okay? Okay, now, ano pa ang pagiging Diyos Ama, nararapat ba na ang Panginoong Jesus ang magbuwis ng kanyang buhay para sa atin? Okay, ito ang sagot. Ang pagiging propeta, pari at hari ay karapat-dapat sa pagiging tagapamagitan ng tao. So, it is but proper that Jesus Christ, being the prophet, the priest, and the king, should be the mediator between God and man. At bakit? At bakit po? Ang pari ay sa banal na kasulatan, ang firstborn among the Levites, siya yung pari. Being a prophet, Jesus Christ is the word and the wisdom of God. Being the king, He is the heir of being the king. Nasa kanya yung trono. Kaya, ang Panginoong Jesus ay ang nararapat talaga lamang para siya ang magiging mediator natin. Okay, ngayon, ang pagkilala natin sa nag-iisang tunay na Diyos at si Jesus ay buhay na walang hanggan. Ang kanyang pahayag, ang kanyang dignidad, ito dapat ang naglalapit sa atin para kilalanin natin ng mabuti ang ating Diyos Ama. So, mukhang yung second topic ay mas harder than the first topic. But still, if we would put the topic, the declaration of Jesus Christ, being, ang declaration niya ay knowing the Father as the true God and knowing Jesus Christ is eternal life. Pag-isalang-aling natin yon at isaalang-aling natin yung dignidad ng Panginoong Hesus at ilagay natin to sa isang relasyon na pagmamahalan, that is knowing Christ. Any question? Pasensya na, there's no other way for me to show an illustration for the second topic. Kaya inilapit ko na lang siya sa doon sa first topic. So do you have any question po? Okay. Yes, Brother Manny. No question? Pastor. May tanong.
Ano kaya paikli niyan? Okay. Ang alam po natin ay Jesus Christ has been declared as our prophet, priest, and king. Being the prophet and priest and king, and being the Son of God, siya lamang ang may kakayanan para maging katubusan natin. Yung pagiging prophet, priest, and king niya ay hindi pa sapat yon. Sumasapat siya pag dinagdagan natin na siya ay bilang isang anak ng Diyos. Dahil kung wala yung bilang isang anak ng Diyos, ay hindi niya magagampanan at hindi niya tayo matutubos. Kaya, ang pagiging Diyos anak niya, ang pagiging pari niya, ang pagiging pari, ang pagiging propeta niya, at pagiging hari niya, yun ang paraan para ang ating katubusan ay mangyayari o nangyari. I just don't know how to explain that. That's the only way that I could explain it. So, you have any other questions mo? Brother Manny? Pagdidiin. Yes, sige, Brother Manny. Ikaw naman susunod eh. Kaya, ikaw susunod na kaya... Okay, sige. Tama ka, brother. Iba yung pagtingin ng Diyos sa dignidad dahil doon sa ginawa at pag-suffer ni Lord Jesus Christ, He was crowned with honor and dignity. Kaya iba talaga yung tingin ng Diyos doon sa suffering ni Jesus Christ on the cross. Okay. So anyway, you will be the next for next Sunday. So whatever questions you have, probably you might be able to answer them. Okay? So, oh yes, ma'am. Yes. Yes.
Opo, tama po. Sonship at saka brotherhood. Sonship and brotherhood. At saka yung biyaya nun, yung lahat ng pagmamahal ng Diyos Ama sa anak ay parang imbudo na parang kamay na nilalagay sa kamay, linalagay ng Diyos Ama yung pagmamahal sa kamay ng Panginoon Jesus. Nagtrickle down sa atin yung pagmamahal din na yon. Yeah, ayun, yun po. Tama po kayo. Yes, Pastor. Dagdag ko lang dun sa punto na yun, ano? Kaya nga, dito natin makikita doon sa pagtuturo ni Brother Aris. Bakit nga ba yung anak ang naging manunubos at siya yung namatay? Pwede naman ang ama. Diba? Pwede rin naman ang banal na espiritu maging tao. Tapos siya yung mamatay. Bakit yung anak? Kasi yung idea ng pagiging anak. Yun ang binibigyan din, di ba? At kung sa pagiging anak niya, lahat at pagiging bugtong na anak niya, lahat ng nanampalataya sa kanya ay magiging anak din. Kasi kung ang ama ang naging tao, ano magiging katatayuan natin? Kasi tama sabi ni Nanay Manji, ano man ang meron ng anak, meron tayo. Ang pagkakaiba lang natin sa Panginoon sa Kristo, hindi tayo pwede maging Diyos. No, hindi tayo magiging bigatin. Pero we are adopted sons and daughters of God. And we inherit all the blessing, all the things that the begotten son inherited. No? From the very beginning. We will inherit that even in the new heavens and new earth. And therefore, that's the wonderful blessing of pagiging Christian. We are identified with Christ, we have union with Christ, and everything that has in Christ is in us. Now, aside from this, except yung kanyang pagiging Diyos, hindi tayo magiging Diyos kaya. At yung kanyang pagiging all-knowing, all-powerful, diba? Yun ay wala sa atin. Yun ang mga. Yan. Marami pong salamat, Pastor. So we end now. Let's end in a word of prayer. Then after which we take a break. So let's pray. Our great God and Heavenly Father, we thank you for this time that we spend learning about your word and knowing about Jesus Christ and knowing Christ. We pray, Father, that what we have learned today would engulf our very hearts and mind and soul and our strength, and that we may get to know more Christ. This we pray in Christ's name. Amen.